Dear Star Buzzer, tawagin mo ako sa pangalang Jericho. Edad 26. Dating ramp model. Ngunit nawalan ng trabaho dahil naging jubis ako. Opo, tama ang iyong nadinig, Kuya Star Buzzer. Nawalan ako ng trabaho dahil tumaba ako. Kaya nagpursige akong magbalik Alindog program with my gym instructor na kumangkang sa akin. Ito po ang aming kwento at sana'y magustuhan niyo. Simula pa lang ng taon ay determinado na akong baguhin ang aking katawan. Hindi lang para maging fit. Gusto kong ibalik ang kumpiyansa sa aking sarili. Kaya nagpamiyembro ako sa isang gym malapit sa opisina. At doon ko nakilala ang aking hunk gym instructor. Si Coach Jordan. Matangkad, matipuno, at may mga matang parang laging may tinatagong sikreto. Hindi siya masyadong palangiti. Pero tuwing ako ang nagtatanong, palagi niyang sinisiguradong tama at ligtas ang ginagawa ko. Form muna bago bigat. Sabi niya, minsang tinuruan akong mag-deadlift. Araw-araw akong bumabalik. Hindi lang dahil sa goal ko, kundi dahil unti-unti akong nahuhulog sa presensya niya. Tahimik man siya, ngunit ramdam ko ang init ng katawan niya tuwing lumalapit siya para i-adjust ang posisyon ko. Isang gabi, kaming dalawa lang ang naiwan sa gym dahil malakas ang ulan sa labas. Hintayin mo munang tumila yan, sabi niya habang pinupunasan ang pawis gamit ang tuwalya. Bigla siyang lumapit sa likod ko habang nag-i-stretch ako. Hindi ka na tense, bulong niya. Baka naman nasanay ka na sa akin. Napangiti ako. Hindi ko alam kung biro iyon o may kahulugan. Pero naramdaman ko ang kamay niya sa aking bewang. Mainit, matatag at magaspang. Coach, mahina kong sabi. Pwede mo akong tawagin sa pangalan ko kung gusto mo, sagot niya. At doon sa tahimik at madilim na gym nagsimula ang di ko inaasahang koneksyon sa lalaking dati pangarap lang. Hindi mabilis, hindi marahas, kundi may respeto, may pag-aalangan, pero puno ng pananabik. Hindi ko akalaing ang pagpapalakas ng katawan ay magiging daan para palakasin din ang loob ko. Sa bawat hakbang ng relasyon namin, natutunan kong mahalin ang aking sarili. At sa huli, natagpuan ko rin ang pagmamahal mula sa taong hindi ko inakalang titingin sa akin ng ganon. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam ng tensyon tuwing magkalapit kami ni Coach Jordan. Pero palagi na lang ganon. Yung tipong sapat lang ang lapit para maramdaman ko ang init ng katawan niya. Pero hindi sapat para malinaw kung may ibig sabihin ba talaga iyon. Isang gabi, medyo late na ako na nakarating sa gym. Wala masyadong tao, pero andoon pa rin
ang aking maskuladong gym instructor. Naka-black tank top at gray na shorts. Basa ng pawis ang dibdib at balikat niya. Kitang-kita ang kanyang malaking pangangatawan na ilang buwan ko na ding pinagpapantasyahan. "Eko, late ka," sabi niya habang hawak ang clipboard. "Okay ka lang?" "Oo naman, traffic lang," sagot ko. Pilit na di pinapahalata ang pagkakatingin sa liig niya na may tumutulong butil ng pawis. "Stretch ka muna sa mat," utos niya. Tumango ako. Habang naka-planking position ay bigla siyang lumuhod sa aking likuran. "Keep your hips down," sabi niya sa aking tenga. Sabay dampi ng palad niya sa bewang ko. Ramdam ko ang init ng kamay niya. Napalunok ako. Hindi ko alam kung pawis ko na yon o init ng katawan niya ang nagpapabigat ng aking paghinga. "Coach," bulong ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro para malaman niyang ramdam ko siya o baka para matesting kung may sagot siya. Ngumiti siya. "Okay lang ba? Ayusin ko lang ang iyong form." Hinayaan ko siya. Pero sa loob-loob ko, gusto kong wag na siyang tumigil. Pagkatapos ng routine, lumapit siya habang nagpapahinga ako sa bench. "Gusto mong itry yung bagong stretching routine? Mas effective to para sa recovery." "O ba?" sagot ko. Dilahan niya ako sa isang maliit na kwarto sa likod sa may stretching at mobility area. May salamin sa buong dingding at may kaliitan ang espasyo. Kami lang ang tao. Pinahiga niya ako sa yoga mat. Pinapatong ang isang binti sa kanyang balikat habang hawak ang hita ko. Mainit ang palad niya at masyadong malapit ang kanyang mukha. "Masakit ba?" tanong niya. "Hindi, pero parang hindi ito stretch lang." Nanahimik siya. Ngumiti ng bagya. Hindi naman lahat ng nararamdaman dapat pigilan, di ba? At sa unang pagkakataon, hindi ko na pinigilan ang sarili ko at hinayaan ko ang aking coach na gawin ang gusto niyang gawin sa akin. Naging marahas, mabilis, at madiin ang naging pag-indayog ng napakalaking katawan ng aking coach papasok sa aking lagusan. Ngunit hindi ko na ito ininda sapagkat ito ang aking pinangarap ng matagal. Ang mapasok ng isang gym instructor na mabango kahit pawisan. Natapos ang aming ginawang pagpapasaya na may ngiting abot tenga. Nagustuhan mo ba ako? Kung gusto mo ay iyon na lang ako. Nagustuhan mo naman ako, di ba? Hindi ka magpapaalipin sa akin kung hindi mo ako nagustuhan. Isa pa, maitsura naman ako at may ulo sa ibaba na pwedeng-pwede mong kausapin kapag gusto mo. Oo, gustong-gusto kita at ikaw lang ang gusto kong lumapastangan sa akin. Yan ang gusto ko sa iyo. Pwede ba kitang tawaging my princess? Tanong ng maskuladong coach. My princess dahil naiiba ka sa ibang kagaya mo. Bukod sa malinis at mabango ka ay may itsura kang nakakaakit
At yan ang laging nagpapainit sa akin tuwing nakikita kita. Payag ka bang tawagin kitang my princess? Oo naman, ang aking ganting sagot. Iyong-iyo na ako at pasiyahan natin ang isa't isa. Pwede ba kitang tawagin Kuya Jordan? Kuya, dahil nasa edad 32 na ito. Oo naman, ako ang iyong kuya. Ang kuya na magpapasaya sa kanyang munting prinsesa. Tratartuhin kitang isang prinsesa, ngunit makakaasa ka na iba ang aking pagtrato pag tayo ay nasa kwarto. Okay ba sa'yo yun? Oo kuya, walang problema. Pagkatapos ng aming pagpapasaya ay umuwi kami sa aking kondo. Yan po ang unang bahagi ng kwento ng dalawang individual na pinagtagpo ng tadhana. Nagustuhan niyo ba ang kanilang istorya? Kung oo ang iyong sagot ay alam mo na ang dapat gawin. Abangan ang part 2 ng pagmamahalan ng isang ramp model na si Jericho at ang kanyang maskuladong lover sa ating next uploaded videos. Yan muna for now and thanks for listening.